Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto nga mga karabyo natin, finish ka na BBM, nako nilantad ang hudas. Yan po mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito, pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan, maraming salamat po at eto nga mga kababayan. Bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin ito mga kababayan. President Bongbong Marcos Jr. Aba, grabe talagang kahit saan pumunta. Mapa-abroad, mapa-lokal, domestic mga kababayan. Talagang namumura ang ating Pangulo mga kababayan. Ito pong balita mula sa ang balita ngayon. Sabi po dito, DepEd Davao humingi ng paumanhin kay PBBM matapos tawaging yawa at bangag ng mga estudyante. Aray ko po. Baka may basihan naman po itong ating mga estudyante kung bakit nila tinawag na bangag at yawa ang presidente mga kababayan, no? First time in the history po, no, na yung mga estudyante pinuntahan na nga sila, tinawag pang yawa. Base po sa aking sa aking experience mga kababayan ngayon lang. May presidente na tinawag na yawa at bangag ng mga estudyante mga kababayan. Sabi po dito mga karabyo natin ng ating mga kababayan, deserve, sabi po ni Angel Cruz. Sabi po dito, basta DDS alam na. Basta DDS talaga, matatalino yan mga kababayan nila. Mga kababayan, no? Alam nila kung ano po yung tama at mali. Alright? Sabi ni Jaime, sa totoo lang naman. Di ba? Sa totoo lang naman tayo. Deserve mo yan na budol ka mga presidente at magnanakaw. Sabi po ni Lito Jose. Sabi po dito ni Flight Delta, totoo naman. They only heard it from others and imitate. As long as it's true, there's no problem with that. Talaga ba? Deserve. Sabi po ni Jana, deserve. Maraming nagsasabi ito na deserve naman daw mga kababayan, no? Pero kung kayong tatanungin mga karibyo natin, deserve ba talaga ng Pangulo na tawagin na yawa at bangag ng mga estudyante? Maybe, kasi tingnan nyo mga kababayan na sa abroad nga tinatawag siyang na nasa malayo na yun. Medyo hindi pa sila apektado mga kababayan sa mga nangyayari at mga nakikita mga issue dito sa Pilipinas, di ba? Tinawag nilang magnanakaw ang ating presidente, di ba? Dito pa kaya sa Pilipinas na nakikita mo talaga araw-araw sa mga balita, di ba? Malutong na talaga, di ba? Kasi ang mga estudyante po ay matatalino yan mga kababayan, no? May kasabihan niya tayo, ang mga bata ay hindi marunong sinungaling. Ayan mga kababayan, ano pong masasabi dyan? Just comment down below at eto, pasadahan na po natin to. Pasok. Talagang alam naman natin na talagang ipagkakanulo o kikidnapin nila yan papunta dyan sa ICC. So pag kinidnap si Senator Bato, dalawa na sila ni PRRD. Buti sana kung makasama niya si PRRD, isang kwarto sila, aalagaan niya. Di, magiging masaya tayo, di ba? But ako personally, kahit na ano pa man, ayoko siyang madukot ng mga bangag. Kasi it's another trophy ng mga bangag. Para what? Another trophy na, eto, wala na kayo. Tutugisin si Senator Bato. Ganito ka. Trophy nila yun mga kababayan that parang sinasabi nila sa taong bayan na ako ang makapangyarihan. Trophy nila yun ng kanilang kapangyarihan, no? Even this impeachment pag na-impeach si BP Sara, trophy rin nila yan which is may impeach naman talaga mga kababayan, no? Kasi yun naman talagang plano nila, i-impeach si BP Sara. So, pinapakita lang nila mga karibyo natin kung gaano sila makapangyarihan ngayon. Iisipin mo mga kababayan, yung investigasyon sa flood control na pahinto nila, di ba? Yung mga dapat mapanagot, naging state witness nila.
So, ganyan po sila kamakapangyarihan ngayon mga kababayan. Yung mga senador ng mga walang kasalanan, nakakasuhan nila. Nagkakaroon ng mga kaso at tinutuluyan ng ombudsman. So, ganyan po sila ngayon. Ganyan po sila kamakapangyarihan mga kababayan. Kademonyo ang bangag. Palangga, nagbabalik tayo dahil may breaking news. Ang allegedly, Senator Bato, nahuli na. Nahuli na. Uubusin kayong lahat. Ay, Right? So, kanina, nagbalag tayo, like an hour ago, di ba? May mga nag-comment na may breaking news na si Senator Bato daw ay nahuli na. Pero nagsalita itong NBI director na si Tibag, hindi naman daw nahuli. Pero syempre, sino naman, kanino naman tayo, bakit mo naman papaniwalaan itong si Matibag. mga, mga alagad ni Bangag? Right? Pero, hi, Gorgor Zorro. Sana marami kang magorgor today. Okay, after natin mag-vlog kanina, may tinawagan tayong mga personalidad na maaring makabigay sa atin ng information. So far, hindi pa confirmed kung nahuli ba si Senator Bato. Okay? So, hindi pa nahuli si Senator Bato at itinanggi na rin yan ng ni Attorney Torion. Then, even yung ibang mga kakilala ng mga lawyers ni Senator Bato, hindi na confirm kung siya ba ay nahuli or what. Ang sa akin ng mga kababayan, talagang dapat galingan ni Senator Bato magtago, katulad ni DJ Bantag na hanggang ngayon hindi nila mahuli-huli. Right? Baka magkasama nila. Alam naman natin na talagang ipagkakanulo o ikikidnapin na talaga si Senator Bato. Kaya nga, babalikan natin ang mga expose ni Maharlika nung mahaba pa ang hair ko. Balikan natin noong 2023 na ang sinasabi ko dito, uubusin kayong lahat. Right? Hindi kayo naniwala sa ating mga expose noon. Uubusin, PRRD, Inday Sara, babagsak kayong lahat, Pastor Keboloy, vloggers, ako ang unang biktima nila At saka si kasama na si DJ Bantag at si Percy Lapid. Uubusin tayong lahat. Lalo na kayo sa Pilipinas, gagawan kayo ng kwento. Gagawan kayo, magpafabricate sila ng crime. Ito ngayon, ang nangyayari talaga dahil nakikita nyo na ang mga sinasabi ng ating mga puting ahas nung nakaraan. 2023, kaya nga, balikan na naman natin yung PIDEA leaks. Right? Na galit tayo noon sa ating mga kaalyado. Bakit ayaw ipatawag si Lisa Tanas? Si Bangag na mga addictus. Hindi nyo kasi ako sinuportahan noon ng 2024 Nang in-expose ko ang addictus ni Bangag. Yung authenticated na pulburon video. Pati si Mangga hanggang sa... So, ganyan po sila kamakapangyarihan mga kababayan, no? Lahat ng investigasyon against sa kanila, mga karibin natin, tila nawawala na lang parang bula. Yeah? For example, una, yung PCSO, yung sa Loto, mga kababayan, ni Senator Raffy Tulfo, di ba? Inimbestigahan niya talagang parang napakasigasig nung una. Aba, bigla na lang nawala ng parang bula. Okay? Pangalawa, mga kababayan, yung PIDEA leaks, mga kababayan, ni Agent Morales. Di ba? Agent Jonathan Morales, mga kababayan. Pinigilan din nila yun at parang nakalimutan na lang ng taong bayan. Nawala rin ng parang bula, mga kababayan. Pangatlo, etong flood control, mga kababayan, parang ganun din ang mangyayari. Sana hindi po makalimutan ng taong bayan to at araw-arawin ang pagbabanggit. Dahil sabi nga kahapon, di ba? O sa last vlog natin, na-share po natin, sabi po ni Attorney Rowena Guanzon, 60 days na simula po nang naupo si Erwin Tulfo bilang Blue Ribbon Chairman
Ha? Pero hanggang ngayon mga kababayan, wala pa rin po tayong naririnig na investigasyon dyan sa flood control scandal na yan. So ano? Simula na ba ito ng pagkalimot, ha, sa flood control? Tulad po ng mga ibang investigasyon ng nakaraan? Diba? Ang galing po nilang mag-divert ng mga issue kaya nakakalimutan yung mga importanteng investigasyon tulad po ng flood control mga kababayan. Sa nakidnap ang PRRD, lahat. Ako pa sinisisi ng mga yawa ng iba ng mga alpot at mga bugaw, mga puki ng ina. So ano nangyayari ngayon? Sinong mag-aakala, di ba, na ikukulong kayong lahat? Tignan nyo sunod-sunod, ano bang sinabi ko sa inyo? Ayaw nyo kasi makinig dito eh. Di ba? Natatawa lang ako pero nanggigigil ako sa inyo noon. Nag-away-away pa tayo, di ba? Oh, kung nakinig kayo, dapat ngayon all out na kayo lahat. Sino mag-aakala na ang Senator Marcoleta ay dudukutin, ilalagay sa kulungan? Ang Mike Defensor na dating suporta kay Bangag na sobrang dami sa Quezon City nung nagkaroon ng rally. Di ba? Sinong magsasabing tatraido rin si Sara Duterte? Na dahilan kung bakit mayroon tayong bangag na presidente. Tutugisin si Senator Bato. Ganito ka-demonyo ang bangag. Madami po naniwala sa inyo palang sabi ni Ma'am Marivic. Yeah, I know that. Pero ang punto de vista ko dito, ito mga politiko, naglalaro kasi kayo eh. Huwag kasi kayo maglaro. Focus. Huwag kayo makipaglaro sa mga bangag. Diba? Ako gusto kong kidnapin. It just so happened na si Maharlika ay nasa Amerika. Na walang jurisdiction sa akin ang mga demonyo kaya hindi nila ako kahit anong fabricated crime na ginawa nila dyan sa Pilipinas, hindi nila ako mapadukot-dukot. Although plano nila akong dukutin. May assassin sa silang pinadala dito. Oh, sinong isusunod? Jinggoy, Marcoleta? Cayetano. Sinong susunod? Si Cayetano, si Senator Alan Peter Cayetano, ino-operate na ngayon ni Lacson eh. Sunod si Senator Robin Padilla. Di ba? Ay, hindi meron pa isa, si Senator Loren Legarda. Di ba? Tatlo ngayon ang maingay mga kababayan na talagang parang tutuluyan din nila. Di ba? Si Senator Alan Peter Cayetano, Senator Loren Legarda at Senator Robin Padilla. May mga kaso na po yan, mga kababayan. At malamang, malamang sa malamang mga kababayan, mauuna pa ang mga ito dito kay former Speaker Martin Romualdez. Diba? Kasi yung preliminary investigation ni Romualdez, nako, taon na. Taon na ba mga kababayan? Yung preliminary investigation, taon na. Samantalang yung kay Senator Rodante Marcoleta, kulong agad. Nako, talagang mag-ingat po kayo. Leandro de Viste? Si Libeste Alan pa. Cayetano na ngayon, yung tungkol dyan sa flood control daw dyan sa Taguig. Robin Padilla, obstruction of justice. Wala nang maiiwan dyan sa Senado. Wala na. I'm telling you all. Walang maiiwan yan. Kaya kung gusto nyong manindigan, lumabas na kayong lahat. Patanggal nyo na yung bangag. Gamitin nyo lahat ng puwersa ninyo. Akala nyo, ngayon, ano-ano lang kayo, ganyan-ganyan. Diba? Remember? Ang mahirap kasi, diba, ilang beses na po mga kababayan, no? Saglit lang, Ma'am Harlika. Ilang beses na po kasing tinangka no? Ilang rally na, malalaking rally ang naglabasan naman mga kabayan yung tao. Kaso nga lang, hindi sinusuportahan ng armed forces, ng PNP, di ba? Kasi nga, hawak sila ng administrasyon, mga kabayan. Di ba? Hindi sinusuportahan ilang beses na ba? Kung talagang sinusuportahan ng armed forces at PNP yung taong bayan, di ba? Maraming beses na po nagrally ng malawakang rally. Nationwide pa nga yung iba mga kabayan. Wala namang nangyari.
Bakit? Hmm. Baka malita po ang sagot mga kababayan. That, Senator Bato, wala naman na itong sisihan. Pero ako'y naglalabas ng tao lang naman ako, di ba? Gigil Hmm. eh. Gigil. Kung kayo ay sumama noon sa ating pakikipaglaban ni Maharlika. Hmm. O, look at Harry Roque. Nasaan si Harry Roque? Wala, tagulin. Kaya Mm. uubusin eh. Yeah, uubusin nga po. Uubusin kayo, makinig kayo sa akin. Hindi ako nagbibiro. Temo si Zaldico, na dati nilang kaalyado. Kahit, yan nga ang Temo si Tambaluslo. yan nga ang nakakapagtaka eh, di ba? Eh, kung yung mga kakampi nila nagtatago na eh. Kayo pa kayong mga kalaban. Di ba? Common sense po yan mga kababayan. Yung kakampi nga nila nagtatago na. Kayo pa kayang mga kalaban. Nakakalaya pa. Drama lang lahat yan. Pwede. Ito ha, ulit-ulitin ko. Temo si Mangga, nakipagbalik-takan ka Impacta. Bakit hindi nakukulong si Mangga? Bakit hindi natatamnan ng kaso? Tanga ba kayo? Ang lahat natatamnan na? Correct. Oh, natatamnan. Sino pa isusunod nila? Sino na lang ba natitira sa atin dyan? Baka matira dyan si Senator Amy na lang mga kababayan. Villar, Ligarda? Oh, Senator Bongo? Meron na si Ligarda. Si Senator Bongo ngayon? Dapat lahat ng power nyo, ilabas nyo na. Unless, makikipaglaro kayo sa demonyo. Sa mga bangag. Yun lang yun. Ako, nakikita ko to, honest to goodness. Lahat kayo uubusin. Nakasulat yan sa script ng mga bangag. Nilabas ko yan 2023. Ang ICC na ipapadukot si PRRD, nilabas ko yan sa inyo. Yung pagpasok ng mga kasabwat ng ICC, na sila, mga pangalan? Okay? Nasa ano natin yun? Nandito pa rin yun. Kakausap lang natin. Nandito sa ating secret phone. Okay? Pero mga kababayan, no, ito na ano ko lang. Kasi sabi po ni Marlica, uubusin kayo. But politics, mga kababayan, politics is a numbers game naman po mga karabi natin. At napapanood ko po no, sa mga political drama. No? Netflix meron yan mga kababayan. No? Mga political drama series mga kababayan na at the end of the day, no? Katotohanan pa rin pong mananaig dyan. No? Kahit anong gawin nilang pukpok, kahit anong gawin nilang pagdurog, kung ikaw ay nasa katotohanan, wala kang dapat ipangamba. Dahil lalabas at lalabas pa rin mga kababayan ang katotohanan. Hindi man ngayon, pero darating po ang araw, mga karibyo natin, na lalabas po ang katotohanan at mayroon pong mga taong makikita natin, no? Napapasok sa rehas, no? Sa bakal na rehas, para sila naman po ang magdusa. Sabi nga ni former President Duterte, there is always time for reckoning mga kababayan at abangan po natin yan. Tignan natin ang secret natin na telepono. ICC, who's this? What the fuck? Oh. Alright, tignan natin mga palangginging. Here we go. In-expose ko sa inyo Senator Bato, ang ICC, si Bracken, okay? Yang mga yan na pumasok sa Pilipinas. Si Rosato, ayan, ang mga passport nila hawak ko. Si Kala, Glenn, Chuchu, lahat yan, nailabas na rin nila Inday Sara, I think. Uubusin kayong lahat, kumilos na kayo. Sino pa natitira? Magsulat-sulat kayo dyan. Tulungan niyo ako. Sino pa natitira na kaalyado natin dyan? 2 Villar magkapatid. Ngayon, magdodonate sila ng lupa. Baka sakali hindi sila iipitin. Alright? Si Mangga. Nahinayaan na siya ni Bangag. Because blood is thicker than water. Okay. Hindi yan tatamnan ng kaso. Unless banggain niya si Satanas. Kaya si Bangga, takot din yan. Kailan binabangga na malupitan ni Mangga si Satanas na pinuno ng lahat ng demonyo? Takot yan. Okay, sino pa natira natin na nasa loob?
Padilla, Meron na kaso. Ligarda, Meron na rin kaso si right? Ligarda. Yeah, may kaso, di ba? Mary Grace Dilas. Ayun na nga. Di mo, may supina na si Leandro, may supina na si Jing Paras na lumalaban sa laban sa mga bangag. Hmm. Ginawa ng paraan ni Ate V at ni Mr. Mrs. ang tawag nyo? Mr. Vilma Santos. Sino pa yan? Bongo, ano to? Bilyar, Mangga, Bongo, ano pa sino ba? Nalito na tayo. So, Wala na. yan. Wala nang matitira. Uubusin kayo. Lahat yan may mga kakasuhan. Cayetano, magkapatid na Cayetano. Si Pia, napan din niya ng butas. Ito. Yes, nakakapagod, nakakasawa na talaga ito. Uubusin nila. Only in the Philippines na inuubos, kinukulong ang mga senador. Tanim kaso kay Loren at saka kay mag-ina. Oh. Sino pa ba? Halatang kasabot din ng Supreme Court Journal, wala pa rin tiyaro. Yes! Wala na tayong asahan. Tinrabaho na lahat ni Lisa. Tas the ultimate solution, mga kababayan, tanggalin ang mga addictus. Kasi nga, nakita nila na wala namang nag-aklas noong dinukot nila si PRRD O lumabas tayo, pero surpass nila ang pinaka ano tawag dito? Tipping point na tinatawag natin. Yung bangag. Video. Oh, Diba? yun pa. Dapat lumabas na ang lahat. Kay Agent Morales yun eh. Yan yun din si Marlica. Chuchuchucho. Look at you. At least ako, malaya. Gusto man nila ako ipagurgur, palos ako, no? Pag nasa Pilipinas ka kasi, kahit gaano ka karaming pera ngayon, pag tinamnan ka ng kaso, ililimitahan nila, okay? Lilimitahan nila ang iyong galaw. Dahil hawak nila ang immigration, hawak nila kahit gaano kadami ang pera mo. Huwag na nga kayo lumayo. Look at Saldico, look at Harry Roque. Sino pa mga lumipad ng asylum? Okay? Sino pa ba? Kasi, mga kababayan, uubusin. Ayaw nila nang nagsasalita. Kayo. I'm talking to you, mga elected officers. Mga elected. You have to act now. Kasi kung kumilos kayo, na pinanagot nyo at in-impeach nyo talaga si Bangag, noon pa lang, noong 2024, bago nila impeach si Inday Sara sa kasinungalingan nila, dahil ang ginagawa ni Bangag ay impeachable talaga. Correct. Ang smuggling, hoarding, doon pa lang sa sugar order number 4. Doon pa lang, dyan, sa mga in-expose natin sa immigration, what's that? Bureau of Customs. Mia Pochi, thank you for the snack. Thank you, Palangga. Ngayon, silent martial law. Sabi ni Derek Torres, paulit-ulit na kasi Senator Bato, hindi din nasisinto yan. Galit na galit si Satanas. Galit na galit sila kasi nga free si Senator Bato eh. Kikidnapin nila yan papunta dyan sa ICC. No. So ano, pag kinidnap si Senator Bato, dalawa na sila ni PRRD. Buti sana, kung makasama niya si PRRD, isang kwarto sila, aalagaan niya. Di, magiging masaya tayo, di ba? But ako personally, kahit na ano pa man, ayoko siyang dukot ng mga bangag. Kasi it's another trophy ng mga bangag. Para what? Another trophy na, eto, wala na kayo. Okay, sabi ko nga, tignan mo nangyayari ngayon, no? Baliktad mo si Kiko Barzaga. Anong ginawa nila? Tinasuhan, tinanggal sa lower house. Ngayon si Leandro Leviste na matapang din. Anong ginawa nila? Ayan, sinupina na. Di ba? Ano pa? Ano pa gid-abi? Ano pa ang pwede nilang gawin? Yes, Senator Loren Legarda at Leandro, yun ang uubusin lang. Sabi ko nga, si Senator Marcoleta na may malaking support from INC, tinuluyan nila. Hindi sila natatakot. Sabi ko, the ultimate solution, tapusin ang isang ulo ng Bangag administration. Pababain niya mga yan. Actually, 2 ulo, yung ulo ni Lisa Tanas.
Pero isang ulo lang actually dahil the moment na matanggal na si Bangag o Wala pumatay na ang yan. paa niya, for whatever reason, dahil Siyempre, adikto siya, tapos na rin si Medusa o si babaeng ahas. Tapos na lahat yung mga yan. Pananagutin sila sa lahat ng mga ginagawa nilang katarantaduhan sa inyo. Correct. Tingnan natin kung ano yung mga pinagsasabi ng mga hayop na ito. Alan Peter Cayetano, nabanggit ko na ba? Oh. Bye muna, Philippines. Nakakatakot umuwi. Huwag na kayong umuwi muna. Dahil pag napagtripan kayo, uso ngayon, di ba? Hindi uso. Matagal ko na ito sinabi sa inyo na yung mga anak ninyo, pag nagbalik bayan kayo, huwag niyong papuntahin sa mga bars na mga high-end dyan sa Bonifacio kasi pag may nakitang Rolex or mga mamahaling mga gamit, iaatiban kayo or parang atiban gang, iaano kayo, lalasingin, tapos kukunin yung mga relo or tututukan or what? Ito yung krimen na talagang nangyayari sa ating bayan paulit-ulit na lang mga kababayan. Sabi ni Tibag, hindi daw totoo. Pero paano mo papaniwalaan yan si Tibag? Paano harap-harapan nagsisinungaling noong May 11? Nung lumusob sila sa Senado. Gusto nang damputin si Senator Bato. Yes, Rona, thank you for that. Okay, and also Shots, thank you for the Silver Star. Mukhang Silver Star na tayo ngayon. What else? Ano ang headline ngayon? Alam mo yung mga ganyan-ganyan? I hope not, Senator Bato, sana galingan mo magtago. Sa mga demonyo, tutuluyan ka, kawawa naman, di ba? Kawawa ka naman. Pero okay lang, mas kawawa si PRRD. If you talk about physical level ninyo, mas matibay-tibay ka. Si PRRD ngayon, nagkaka-sore. Kaya nga sana gamitin nyo lahat ng power ninyo, lahat ng supporters ninyo, i-gather nyo. Lumabas kayo sa kalsada dahil martial law na undeclared sa Pilipinas. Huwag nyo nang isipin yung problema kasi sa mga minsan, sa mga group leaders na yan, o rally-rally or whatever, mga vested interest. Pag vested interest kasi minsan, hindi minsan, madalas, walang nangyayari sa pagtitipon-tipon. Okay, mga iba, nag-ano pa kung sinong magle-lead, kung sinong organizer, sinong mangkaputang inahan. Pag lumaban ka sa katotohanan o sa bayan, kisihodang sinong mauna dyan. Hindi dapat, si Maharlika kasi siya ang bida dahil short hair siya today, siya yung bida. Walang ganun. Pareho dapat kayong layunin, pabagsakin ang mga adik, pagbayarin ang mga magnanakaw, ikulong ang dapat ikulong? Wala eh. Inaway niyo ako noon. Si Marlica, ang dahilan, di ba, kung bakit pinigilan pa siya na wag ilabas ang video. May mga ganun labas. Hoy, excuse me. Wala akong sinusunod. Okay na? Kung sinong magbabasbas sa akin, nagpakalat pa ng gasolin, pinigilan na siya na wag ilabas ang video. Bakit? Sino pipigil sa akin? Wala makakapigil kay Marlica. Ilabas ang dapat ilabas. Ang katotohanan. O, gumawa kayo ng kwento, di ba? Alam ko kung sino kayo. Ayoko, kahit na inaway niyo ako nung nakaraan, okay lang na yung mga politiko, ayoko kayo makulong kasi ayoko magsaya-sili sa tanas. Ganun kasi ako. Hindi porket, one time nagtsubahan tayo, ganyan-ganyan, tapos matutuwa ako. No. Kasi kung pareho tayong alignment para sa taong bayan, kahit inetsos-etsos mo ako, mas gusto ko madurog ang mga demonyo over you, whoever you are. Yun ang laban. Kung nagipaglaban ka sa tama, unless na, mga kababayan. Harap-harapan. Ano ba sinabi ni Attorney Torion? Wala namang kwenta na sa mabuhay sa Pilipinas eh. Diba? Lahat kaliwat kanan na krimen. Okay, ano sabi? Ito, 1 hour. August 4, 2026. Summary pala to. Wag na tayo na. Topic na natin yung kasinungalingan diyan sa pagko-coach ni Kapuna. Kapuna, alright? Wala pa pala. Okay. There is impeachment. I'm done with the impeachment. Chocho. Ano nga pinagdiriwang nyo naman si Ayala. Asabang may mga hinuhuli, no? Yan yung topic natin kanina. Sabi ko, enough for that BS. Bullshit. Gigil ako. Kasi habang ngayon, hinuhuli ang mga
tao na gustong hulihin ng bangag administration. Habang namamayagpag ang smuggling, hoarding ni Satanas, ni Marcos at mga kasabwat nila, kayo, nalilibang kayo sa panalo sa tennis, putang ina, mahirap pa rin ang Pilipinas dahil sa pinagnanakawan kayo. Paulit-ulit, uhulihin pa rin si Senator Bato pag nagkaroon sila ng timing. Uhulihin si Leandro, uhulihin si Robin later on. Unless makipaglaro siya. Yung obstruction na yan. Si Alan Cayetano, uhulihin yan. Tatamnan niya ng kaso. Tingnan mo, nagsisimula na sila. Uubusin para ma-impeach si Sara Duterte. Wala nang buboto, di ba? Babaliin nilang batas. Alam natin na wala silang bilang hanggang ngayon. Right. But bend the law, bend the law. Lahat ng mga nasa kabilang bakod na ayaw umayon sa mga demonyo, huhulihin kayong lahat. Hindi dahil sa may bolang kristal ako. Nakita nyo na lahat yan. Kaya pwede. Nakikita naman mga kabayan yung galawan ngayon ng administrasyon, no? Kaya kahit hindi sabihin ni Madam Marlica, maano pa rin natin manonotice pa rin natin kasi tingnan nyo yung mga nangyayari, di ba? Iniisa-isa na nga talaga sila. Anyway mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dito? Just comment down below mga karabin natin. Maraming salamat po.